Sabihin mo na sa amin ang totoo nangyari. Pakiusap. Sabihin niyo ang lagay ni Councilor Altamirano. Patay na si Councilor Altamirano. Mamamatay tao! Mamamatay tao! Napakasama mo! Senyora, muna kayo! Tinutay mo ang asawa ko! Ikaw ang pumatay sa kanya! Sisiguraduhin ko sa'yo na pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo! Sisirain kong buhay mo! Kumalma lang po kayo. Senyora, ano sa tingin niyo ang dahilan niya para patayin ang asawa ninyo? Mukhang may gusto sa asawa ko ang babaeng yan. Oo, tama. Yun ang dahilan kaya niya pinatay ang asawa ko! Siguro hinaras niya si Jose Fernando na isang marangal na lalaki at merong dignidad. Pero tinanggihan niya siya. At kaya pinatay na lang niya. Mamamatay tao ka! Pinatay mo siya dahil tinanggihan ka niya! Sumagot ka, Soledad Romero. Yun ba ang dahilan? Totoo ba mga binibintang sa'yo? Hindi ko pwedeng sabihin na si Alfredo ang pumatay. Hindi ko siya pwedeng ilaglag. Sinabi ko sa kanya na tumakas na. Hindi ko siya pwedeng ilaglag. Sige na, ma'am. Umamin ka na kasi. Ayaw mo magsalita? Bakit? Meron ka bang pinagtatakpan na kung sino? Wala po. Wala siyang pinagtatakpan dahil siya talagang may gawa niyan. Gusto ko ng katarungan para sa asawa ko. Makinig kayo. Ang gusto ko maparusahan at mabulok sa kulungan ng hayop na babaeng ito. Magsitahimik kayong lahat. Nandito tayo ngayon sa lugar na ito para ipalabas na ang hatol sa kaso ni Soledad Romero. Napatunayan sa hukumang ito na ang nasasakdal ay nagkasala sa salang pagpatay kay Jose Fernando Altamirano. Kaya hinahatulan siya ngayon ng 25 taon na pagkakabilanggo. Hindi! 25 taon siya sa kulungan. Ang tuwag ko dahil hinayaan ko siyang mahatulan ng ganon. Ba't ko hinayaang mangyari ito? Bakit ko pinabayaan ang asawa kong si Soledad na mabilanggo ng 25 taon para sa kasalanang ako naman ang gumawa? May bisita ka, Soledad Romero. Ikaw? Tayo na, Fernando Jose. Ang iyong papa, nasa kabilang mundo na siya. Mama, gaano po ba katagal doon si Papa? Habang buhay na roon ang papa mo. Habang buhay na. Soledad. Bakit ka naman pumayag na ikulong ka nila? Dahil yun ang nararapat. Wala akong ibang pagpipilian. Pero hindi ikaw ang pumatay sa bayaw kong si Jose Fernando. Yun ang tingin nilang lahat. Kailangan kong akuin ang kasalanan mo. Ito lang ang paraan. Para maligtas ka. Isa pa, Alfredo. Pinatay mo siya dahil sa akin. Hindi ko pa rin alam kung bakit nagawa ko ang bagay na yan. Hindi rin ako dapat nanahimik pero natatakot kasi kung isipin na baka malaman ni Valeria na ako ang siyang nakapatay sa asawa niya. Wala akong lakas ng loob na harapin siya. Kaya niya akong kontrolin.
Pero hindi ako papayag na pagbayaran mo kasalanan ko. Wala na tayong magagawa, Alfredo. Tinanggap ko na lang ito. Makukulong ka ng napakaraming taon, Soledad. Napakahabang panahon. Ikaw. At sino lang ba ako? Isa lang akong hamak na ordinaryong babae. Nakalimutan na rin ako ng lahat. Pero ako hindi. Makakalimutan mo rin ako. Hindi na po ba talaga natin makikita si Papa, Mama? Ganon nga, Iho. Hindi na. Kahit kailan. Hindi na bumabalik ang mga patay. Talagang patay na ang papa mo. Pinatay ang papa mo ng isang masamang babae na nasa kulungan na. Na balang araw, makakalaya pa rin siya. Ang pangalan ng babaeng yon ay Soledad Romero. Gusto kong kamuhian mo siya habang buhay. Siya ang pumatay sa iyong papa. Dahil po ba sa kanya kaya iniwan kayo ni Papa? Hindi, Iho. Hindi ako nag-iisa. Dahil nandito ka. Mula ngayon, ikaw na ang papalit sa papa mo. At sa paglipas ng mga taon, ikaw na ang magiging haligi ng tahanan natin. Ikaw nga, anak ko. Fernando Jose Altamirano del Castillo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang may kasalanan. Sobra kitang nasaktan. Huwag mo na tong isipin. Ang mabuti pa, subukan mo na lang ipaano ang kasal natin. Soledad, hindi ito kakayanin ng konsensya ko. Ako ang papasan sa bigat ng konsensya mo. Hindi ito pa pwede. Umalis ka na rito. Huwag mo na akong pupuntahan dahil lalala lang ang sitwasyon. Isipin mo na lang napatay na ako. Pero, yung sakripisyo mo... Hayaan mo akong makagawa ng isang magandang bagay na para sa'yo lang. Dahil sa sitwasyon ninyo ngayon, alam kong hindi ito magandang balita, ma'am. Nagdadalang tao po kayo. Hindi maaari ito. Walang sino mang ina ang gugustuhin ipanganak sa kulungan ng anak. Kahit makalaya pa ang babaeng yun, hindi ko siya titigilan. Mararamdaman pa rin niya ang paghihiganti ko. Mangako ka sa akin na ibabaon mo sa limot ang sikretong ito. Ano mang pwede kong magawa para sa mama ko, gagawin ko yun. Pag namatay ako, anong mangyayari sa sikreto ni Rosalinda? Mas maganda kung malaman na niya. Rosalinda